Good morning mga idol. May i-share lang ako sa inyo mga idol na nabasa ko sa isang magasin. At sobrang na-touch ako mga idol sa nabasa ko na ano talaga ako mga idol. Parang naunawaan ko yung nangyari. So ito po ay istorya ng batang may minahal ng kanyang mga magulang. Ang pangalan ng batang ito ay si Ben. Kumpleto ang kanyang pamilya. At every Sunday, pumasok sila sa magsimba. At pagkatapos nilang magsimba, kakain sila sa labas. Then, pagkatapos nilang kumain, uuwi sa bahay. So, every Sunday, ganyan ang ginagawa nila. So, isang araw ng Sunday, habang kumakain sila, galing sa simbahan na, katapos lumabas sila, kumain sila sa labas, may napansin itong si Ben na isang bata na nakatingin sa kanila doon sa labas, may salamin man yung kinainan nila, nakatingin sa kanila. So nilapitan ni Ben. Pagdating ni Ben doon, nawala yung bata. So nagtaka siya bakit nawala. So next Sunday na naman, ganun din ang nangyari. Nakita din niya yung bata. Then pagkatapos, kapareho lang niya ng edad. Lumabas si Ben at doon naabutan niya at binigyan niya ng pagkain. Pero tumakbo yung bata. Palagi siyang nakatingin. Paglabas ng nila Ben sa kinainan nila, hawak siya ng kanyang ina at saka ama niya. Yung bata nakatingin sa kanila. Parang nainggit pa. So pagkatapos, umuwi na sila sa ila. Kinabukasan, pumasok itong si Ben sa school. Kasi siya, ng daycare pala. Mga nasa mga 5 o 4 years old. So, pagdating niya sa school, inatid siya ng kanyang mga magulang. Nakita din niya yung bata doon sa pintuan ng school nila. Nakita niya, nakatingin sa kanya. So, paglabas niya, nawala yung bata. So, pagkatapos, balik siya sa upuan niya. Kinig ng kanyang sa kanyang guro. Pagkatapos, lumabas siya doon sa ilalim ng mangga, doon siya nag-snack si Ben. Lumapit itong bata. At binigyan niya ng pagkain. So, silang dalawa, kumakain silang dalawa, nag-usap-usap, parang lang sa bata ba. Pagkatapos, umuwi na yung bata, nawala yung bata, din umuwi na din si Ben. Hanggang ganun ang nangyari, hanggang Friday. Pagka Saturday, itong si Ben doon sa basketball court, naglaro-laro ng bola. Nakita nito yung naandun din ang bata. So, huminto si Ben at saka pinuntahan niya yung bata at nag-usap sila. May upuan doon sa gilid ng court. So, nag-usap sila dalawa. So, tinanong ni Ben kung anong pangalan niya, saan siya nakatira, din saan yung mga magulang niya kasi palagi lang siyang nag-iisa. So, yung bata hindi sumasagot at hinila niya si Ben, parang may puntahan sila. So doon, sumama si Ben sa kanya, malayo na yung nila na rating. At pumasok sila doon sa isang sementeryo. Pagdating nila doon sa sementeryo, pasok. Malayo-layo pa rin. Pagdating nila doon sa sementeryo, mga boys, mga guys, mga idol, mga bossing, mga pa yan. May huminto yung bata at doon siya isang libingan na may pangalang Joshua. Then katabi niya may dalawang libing din, pangalan ng babae at pangalan ng lalaki. So yun pala ay kanyang ina at saka siya. So itong bata na si Joshua ay matagal na palang patay itong bata nito. At sobra akong na-touch mga guys kasi
Nang tiningnan ni Ben at matapos na siyang dalhin doon sa libingan, nawala si Joshua. At ito pa lang si Joshua, hindi niya naranasan ang pagmamahal ng kanyang mga magulang, na nakikita niya kay Ben na palaging hinahatid sa school, kumakain sila sa labas, sa simbahan. Dahil maaga siyang namatay, na disgrasya pala sila, na habang sila ay naglalako, kasi mahirap sila, na disgrasya pala, hindi niya naranasan ang buhay na pagmamahal ng isang pamilya. So yun mga guys, bumalik si Ben sa kanilang bahay, pinuntahan niya ang kanyang mga magulang at sinabi, hinahanap na pala siya ng kanyang mga magulang kung saan daw siya nagpunta. Sabi ni Ben, ito, may ganon yung bata na palagi kong nakikita na nag-usap kami, dinala niya ako doon. Umiiyak si Ben at saka pinuntahan ng mga magulang niya at nag-alay sila ng dasal para kay Joshua, at then na para maano na yung kaluluwa niya, inalaya nila ng pagkain, mga flowers. So nakita nila doon na birthday ni Joshua kapareho pala ng birthday ni Ben. So yun lang po mga boss ang na isi-share ko sa inyo sa umagang ito, yung to this video ko. Sobrang natouch ako mga boss sa ang ano dito mga boss, lesson nito mga boss. Kapag may pamilya tayo, kailangan mahalin natin, lalo na itong mga anak natin. At sa mga anak din, mahalin nyo yung mga magulang nyo habang buhay pa. Kasi pag mawala na yan, talagang mamimiss mo yan. Sa mga mga magulang, mahalin nyo yung mga anak nyo. Huwag niyong papabayaan. At lalo na sa mga ibang magulang na iiwan lang basta-basta yung mga anak nila, hiwalayan yung asawa, kawawa yung mga anak. So yan lang po siguro ang masishare ko sa inyo mga boss itong mga ganito. Maraming salamat at God bless us all. Thank you. Bye bye.